John chapter 3. We are now in verses 1. Our text is in verses 1 to 11. Sorry, verse 1 to 10. Only 1 to 10. Acts chapter 3, verses 1 to 10. So church, hear the word of the Lord. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. And Peter directed his gaze at him, as did John, and said, "Look at us." And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. But Peter said, "I have no silver and gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. And leaping up, he stood and began to walk, and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God, and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple, asking for alms. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. So church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, mahaupo po tayo. Gagamitin ko na rin po itong naging ginawang kwento, no? Doon po sa ni N.T. Wright, dito po sa teksto. May isa daw pong lalaki na meron siyang crush, no, sa church. So gusto niya yung babae na umaattend sa church na yun, pumunta sa church ng babae. Pero along the way, na-engage po siya sa worship service at merong isang kanta na napatanong po siya. It's like, totoo ba ito? Sinabi niya, totoo ba na talagang namatay si Jesus para tayo ay magkaroon ng tunay na buhay? May tinanong po siya na isang kasama doon sa church at sinabing, yes, that is really true. Tara, sama ka patuloy at tayo'y kumanta sa Diyos. And later on, hindi lang po siya basta sagot na naunawaan niya, bumaba po ito sa puso niya at talagang nakita niya na kailangan niya si Jesus at siya nga po ay naging mananampalataya. Sa pag-aakalang siya ay masisiyahan na sa pagtungo niya roon para nga po makita niya yung ginugusto niyang babae, paglabas po niya, mas nakuha pa niya ang tunay na kasiyahan niya sa buhay, which is si Jesucristo. Okay? That's why, pinamagatan po natin ang sermong ito base sa ating teksto na more than silver and gold. More than the things that we want for our lives, there is far better na talagang kailangan po natin that is available for us. So in our text, just like the lame beggar, pagtungo niya sa templo na may nagdala sa kanya roon, nangangailangan ng salapi, mas natanggap pa po niya ang tunay na kailangan niya sa buhay. Magkaroon ng tunay na pagbabago para siya sa kanyang paglakad, magkakaroon ng oportunidad na mabago lahat. At siya rin po ay naligtas, sabihin po natin, in his response as he praised the Lord. Ito pong sermong ito ay nakasentro sa mensahe na ministering the gospel intentionally cares for the highest good of all men, sino man sila, trusting in the authority of Jesus.
we want to emphasize, we are not simply ministering to the people whatever we can share to them, even in teaching or whatever, help. We want to minister the gospel primarily to them or ultimately to them. Pero yung gawaing yon ay may intensyon na pagmamalasakit para sa pinakamataas na kabutihan ng tao. Very, very philosophical yung term na highest good. Si Aristotle, may mga ganyan ng mga philosophers. Pero as Christians, we all know, the highest good of man is God. And God is everything that they need. But, yung pagmamalasakit natin yon ay merong pagtitiwala sa otoridad ni Jesucristo. Ibig sabihin, tayo ay may kayang maibigay sa mga tao. Yung otoridad ni Jesucristo, na kung saan sa kanyang ngalan, kayang magbago ang sinuman na mananampalataya sa kanya. That's why ipahayag natin si Jesucristo. Mas lalong gumulo yata yung explanation ko, no? Pero that's how I explain this central message. Sa mga bata, please write this. Offer Jesus to everyone. Okay? To your classmates, to everyone that you encounter, sabihin nyo na kailangan mo po si Jesucristo. Kuya, kailangan nyo si Jesucristo, classmate. More than anything else. 3 bagay ang pinapamalas nito, yes, in this message, or this central message, 3 bagay po, no? Yung ministering the gospel. Una, in verses 1 to 5, with intentional care. Ito po yung pinapamalas dito, no? Una, meron pong intentional na pagmamalasakit. Pangalawa, in verses 6 to 8, confidence in the authority of Jesus. There is confidence in the authority of Jesus. Bakit tayo pupunta sa mga tao? Bakit tayo magmiministeryo, magtuturo ng salita ng Diyos? Dahil meron tayong confidence sa otoridad ni Jesucristo. Jesus of Nazareth, na talagang namuhay, na siya pong namatay at nabuhay muli. Panghuli, in verses 9 to 10, it reaches beyond the walls. Okay? May pattern na simula dito sa tekstong ito, hanggang sa mga susunod na chapters, lumalabas na po yung kapahayagan ng Ebanghelyo. Okay? So, it reaches beyond the walls of our church even. In the context sa text po natin, it reaches beyond the temple, the walls of the temple. Yung ministeryong ito. Nasa pintuan lamang kasi yung taong yun eh. Pero sige po. Sa mga bata, ito yung keywords patungkol sa mga text dito, sa mga verses. Write sincerity in these verses. It's about sincerity, being sincere. Conviction, na talagang tayo ay may tinatayuang katotohanan at kapangyarihan, which is Jesus. Sincerity, conviction, and then beyond. Beyond. It goes beyond our homes or saan man. Yung pagmiministeryo, sa church especially. Okay, so una, with intentional care. Sabi ko nga po, simula sa parteng ito ng salaysay, nagsimula ng bigyang diin ang pagtungo ng proklamasyon ng Ebanghelyo sa komunidad. Peter, because of the Pentecost event, nagkaroon ng wonder o sense of awe and wonder yung mga tao sa mga nangyayari. And Peter explained to them, this is actually what the prophet Joel prophesied in the last days, and which is now happening. And you ought to know this is caused by the death and resurrection of Jesus Christ, whom you crucified. They were cut to the heart. They repented. They received Jesus Christ, sabihin natin, and they became a community of faith. Nagsimula po sa
sa templo, sabihin natin in the synagogue, sa buong area na yon, at simula po sa salaysay na ito, nagsimula na pong umusad, lumawak yung impluensya ng ebanghelyo sa ibang mga community. In the series of events dito, yun po yung makikita natin. Pinapamalas rito ang kapangyarihan ng ebanghelyo at ang kayang gawin sa sino mang makinig at sumampalataya sa katotohanan nito. The power of the gospel is displayed. Ngunit pinapakita rin dito ang naidudulot ng pagtanggi sa mensaheng hatid nito. Makikita rin po natin the apostles, especially as they proclaim the gospel sa ibang mga syudad, sa ibang mga grupo ng tao, hindi po nila tinatanggap, nire-reject po nila even the truth about Jesus Christ, na ang nare-receive po nila ay persecution. So makikita po natin two sides of the coin na may magandang naidudulot at merong hindi ring magandang naidudulot yung proklamasyon ng gospel. Ang ating teksto, ang nagsisilbing sinasabi ni William Willimon na backdrop ng drama na mag-unfold dito sa Acts. Okay, ibig sabihin, yung parang nangyaring ito ay tila, ito yung maaasahan nating kahalintulad ng mga mangyayari sa susunod. Ayan, so saad, basahin po muli natin yung verses 1 to 3, saad po rito. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. And Peter directed his gaze at him, as did John, and said, "Look at us." No? Look at us. Wala pong ginawang ganun, pero parang ganun po yung intentional na pagtitinginan po rito. Tumungo sina Pedro, sabi po sa teksto, Pedro at si Juan. Ito po yung, si Pedro po at si Juan. Dalawa po kasi yung tinatawag na Juan eh. Kinikilalang Juan. Ito po I think yung nagsulat din ng Juan po. No? Kasi sila nga po yung kinikilalang mga, sabihin natin, mga nangunguna sa apostol. Especially, sino po yung tatlong tao na mga apostol na pinakita ni Jesus yung kanyang kalwalhatian in the Mount of Transfiguration. Diba? Peter, James, and John. So, eto nga po si Juan. So, pumunta po sila, sabi rito, sa oras ng pananalangin sa templo. The 9th hour at 3 o'clock. Meron po sa umaga, meron din daw po sa, actually gabi na po dapat yung, gabi po yung term pa rin even in the afternoon. Pero bago po makapasok sa loob mismo, okay, kung ito po ay Balete Drive na space, ito pong church natin yung pinaka-temple, kumbaga. And outside that door, yun po yung parang masasabing beautiful gate. Bago talaga makapasok sa loob. Merong outer court na tinatawag. In the outer court, pwede po doon yung at least mga hentil. Court of Gentiles ang tinatawag doon. Hindi mga Hudyo. So, the Gentiles are even treated as unclean people, and you have to undergo to certain ceremony para ikaw ay maging Jew or proselyte Jew. Treated as clean people. Therefore, mga Jews po yung nasa loob. Pero, meron din pong some kind of mercy ang mga Jew na kahit mga lumpo ay pinapayagang makatungo kahit sa pintuan lang ng templo at makapanlimos po para makatulong po talaga sa kanila. Kahit sila ay pwedeng tratuhing unclean. So may mga certain PWD, sabihin po natin, na mga tao na pwede pong manatili sa templo at makapanlimos.
Ito po ang nangyari dito po sa kwento. Ang nangyayari sa kwento. Isang lalaking dumpo ang sinasabing dinala sa Beautiful Gate para makapanlimos. At sa pagkakataong ito, siya ay hindi nag-atubili na humingi ng limos nang makita niya sina Pedro at Juan. Nangyaring sunod sa verses 4 to 5, basahin po natin, and Peter, ay binasa ko na po yung verse 4, and Peter directed his gaze at him as did John and said, "Look at us." And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. Ang naiisip ko po rito, no, ayoko pong direktang i-compare, pero yung aso po namin, nung siya tinitrain kong sit or whatever, may reward po yun na pag meron po akong ibibigay sa kanya, at alam niyang may ibibigay ako sa kanya, yun po ay mag-aabang sa akin ng ganun at talagang nakatingin sa akin at nakaabang. So, tila siya ay handang gawin ang anumang iuutos sa kanya para lang makuha ang reward niyang treat. Nagyaabang po siya. Fix his eyes po talaga, no? Sa kalagayan ng pulubing ito sa teksto, masasabi nating ang kanyang pagtingin ay nagpaparamdam ng matinding pangangailangan. Well, we can assume somehow, since birth, ito pong taong ito ay namuhay sa ganong kondisyon, sa ganong lifestyle. Kailangan may magdadala sa kanya, may magsusuporta sa kanya, at para siya ay mabuhay, kailangan niyan manghingi. It is not just some kind of obligation. That is a necessity para po sa kanya. Yung pagtingin niyang yon ay talagang umaasa siya ng tulong kila Pedro at Juan. Ngunit, bukod po sa pagtingin ng taong ito, mas pinapahiwatig rito sa tawag ni na Pedro at Juan, yung pagtawag ni na Pedro at Juan, sabihin natin, sa pulubi, ang kanilang sinserong pagmamalasakit sa aktong pagtingin rin nila. Mas magandang tignan po natin dito kung paano tinawag ni na Pedro at Juan ang pulubi na tumingin sa kanya. Sa interpretasyon po ni N.T. Wright, meron po siyang New Testament translation which is New Testament for Everyone. Ang translation po ni N.T. Wright dito, Peter with John looked hard at him. In ESV, gaze po, di ba? Pero dito po, Peter and John looked hard at him. Look at us. Sa NLT, New Living Translation, ang ganda rin po ng pagkakatranslate nila. And Peter and John looked at him intently. Pinansin po nila talaga yung pulubi. At meron talagang silang gustong gawin sa pulubing yon na tumingin din po dapat sa kanila yung pulubi. As I'm talking here, I don't want to simply talk to the walls, okay? Na parang para sa kanila yung mensaheng ito. That seems, on my part, parang insincere sa mensaheng ito para sa bawat isa. How much more yung nakatingin lang sa camera at nagpipreach, no? Sino sa inyo na kapag may importante kayong nais sabihin sa inyong anak, kapatid o magulang, ay isusulat nyo na lang ito dahil hindi nyo kayang sabihin ito ng direkta sa kanila? There's something that I ought to say to my wife, maybe after an argument or an appreciation. Instead of saying it directly to her, isusulat ko na lang, sorry, or I love you. Right? Kung kayo ay sincero sa nais niyong sabihin, yes, harapin niyo sila ng personal at direktang sabihin ito sa kanila. I think that's the sense of Peter
or Luke, emphasizing this act nila Pedro at Juan doon sa pulubi na look at us. Ito pong masasabi natin. Sa pagmiministeryo natin ng Ebanghelyo, maging intentional tayo sa pagmamalasakit natin sa buong pagkatao ng ating mga inaabot. Maging intentional po tayo sa kanila. Huwag nating alisin ang ating mga mata sa realidad ng kanilang buhay. Lalo't higit sa tunay na sitwasyon nila sa Diyos. We should not be like certain people who ministers the gospel sa kanila pong mga inaabot at parang kailangan lang gawin. At parang kailangan lang ma-check yung checklist. Kailangan lang may group of people na parang masabing may ginagawa po tayo. At walang tunay na pagmamalasakit doon sa mga taong hinaharap po natin sa bawat pagkakataon. Tumingin tayo sa kanila ng personal at ng may sinserong pagmamalasakit, hangad ang grasya ng Diyos sa kanilang buhay. Huwag lang po yung surface. Pwede po rin natin silang kilalanin ng gusto. Pwede rin po tayong makatulong pa sa kanila kung ano ba. Pero of course, in our text, hindi lang basta yung pangangailangang material ang pinupunto po rito. Pero meron pong pagmamalasakit dito si Pedro at Juan para sa pulubi. So first is with intentional care, and second, confidence in the authority of Jesus. Ang nangyaring sunod, sa verses 6 to 8, basahin po natin. But, Peter said, I have no silver and gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Verse 7, and he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. And leaping up, he stood and began to walk and entered the temple with them, walking and leaping and praising with God. Bagamat po, ito pong pulubi ay may pangangailangan, right? Sabi nga po, kalimutan ko yung isa eh. Yung justice daw po, justice, ay hindi lang parang kung merong isang ilog at meron pong mga basura na dumadaloy sa ilog, ang justice po ay hindi yung gumawa tayo ng paraan paano natin makukuha yung mga basurang yon. Ibig sabihin, gagawa kayo ng harang para yung mga ibang parte ay hindi marumihan ng basura. Justice is, gumagawa ka ng paraan para yung pinaka-source ng basura ay tanggalin mo sa ilog. Pupuntirehin yung pinaka-source na nagdudulot nun. The lame beggar here ay hindi lang basta nangangailangan ng silver and gold, na tila after maibigay yun na ang sagot sa buhay. Peter and John here, in the righteousness of God, is addressing the real need of this person. Bagamat may material na pangangailangan ng pulubing ito na may kapansanan, ibinigay ni Pedro ang tunay niyang pangangailangan sa kapahayagan ng kapangyarihan at katotohanan ni Jesucristo. So what happened is, pinagaling po niya ang pagkalumpo nito sa utos na siya ay tumayo at lumakad sa ngalan ni Jesucristong taga Nazareth. Hindi po siya actually yung tila nagpapagaling eh. Si Jesucristo. Yung kapangyarihan ni Jesucristo ang kanyang ipinapahayag
para po doon sa taong yun. Gumaling ang lalaking ito ng may tunay na kagalakan at nagpupuring nagpapasalamat sa Diyos. Yun po yung naging epekto. No? Gumaling po siya, of course, at nagkaroon ng tunay na kagalakan. Kasi po, pwede po ba siyang, I don't need. Gusto kong lumpol lang ako. Gusto kong lagi lang akong nasa pintuan at lagi akong dadalhin doon. Ba't mo pinagaling? Wala na akong pagkakakitaan. Yun po ba yung dapat na maramdaman ng taong ito? Well, thank you because throughout, since birth, I'm suffering dito sa kalagayang ito. Namuhay ako na parang hindi normal. Hindi talaga normal. Namuhay ako na nanlilimos lang ako. Ngayon, meron akong oportunidad na baguhin ang direksyon ng buhay na ito, mabago, at magkaroon ng pagkakataong mas lalo pa akong sumagana sa buhay. Dahil kaya ko na rin magtrabaho at hindi na ako manlilimos. Ang lalaking pulubing ito ay mas nasiyahan sa kanyang kagalingan kaysa makatanggap ng material na bagay. Masasabing mas gugustuhin niyang mabago ang kanyang buhay at magkaroon ng pagkakataong maging masagana dahil siya ay naging buo na para makapagtrabaho. Siya ay nagpupuri sa Diyos sa templo nang may pagkakilala kay Jesus bilang makapangyarihang Panginoon na mismong nagpagaling sa kanya. Siya po ay tumungos din sa templo. Nakapasok po siya sa templo at kinikilala niya ang si Jesus na nagpagaling po sa kanya sa pagsamba sa templo. Pinapamala sa salaysay ang makapangyarihang pangalan ni Jesus na kahit ang sakit, in the name of Jesus Christ, sumunod po yung sakit. At hindi nananatili dun sa katawan ng lumpo. Nagtiwala ng buo sina Pedro at Juan sa mas kayang gawin ni Jesus sa taong yun. They were actually commanded to really minister to the people, even sa physical aspect, through the power of Jesus Christ in them. Pero ito po sa atin, hindi man natin kayang ibigay ang pangangailangan ng ating mga miniministeryohan o mapagaling man sila. Hindi man natin kayang gawin ito, iproklama natin ng tapat sa kanila na kailangan nila si Jesucristo. Even sa mga kaibigan po natin, especially yung iba po sa atin in the workplaces, may mga sitwasyon na meron pong kasama tayo sa trabaho, let's say, kapitbahay o mga kaibigan, na broken po talaga yung buhay. I hope that we will grow in such expertise, if not something na, or skill, no? Na talagang mai-assure po natin si Jesus sa kanila unti-unti. To the point na marirealize nila na kahit maayos itong parte ng buhay mo, kung wala si Jesucristo sa iyo, magpapatuloy ka sa buhay na hindi ka aya-aya. In a loving way. Sa pagiging magkaibigan po talaga. Hindi material na bagay o simpleng kaayusan sa buhay ang pinakakailangan ng mga tao, kundi si Jesus na tunay na yaman at susi sa ganap na pagbabago sa buhay. Anuman ang maging tugon ng mga tao sa Ebanghelyo, mahalin natin sila at magtiwala sa kasapatan ni Jesus para sila ay mabago at maligtas. Anuman po ang maging tugon nila, mahalin pa rin natin sila patuloy. So iyan po ang pangalawa, confidence in the authority of Jesus. So third, reaches beyond the walls. At sa huli, verses 9 to 10, basahin po natin. And all the people saw him walking and praising God, and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple, asking for alms.
and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Sa kaganapang ito, dito po sa saad ni Lucas, pinapakita po na yung epekto ay lumawak, hindi lang po doon sa taong gumaling. Namangha yung mga taong nakasaksi, kasi napatunayan po nilang yung taong yun ay talagang since birth, ganun yun eh. And gumaling siya, knowing Peter and John na nagministeryo sa taong yun, mga apostol ni Jesus, at sa ngalan ni Jesus, gumaling yung taong yun. They were really filled with wonder and awe. Pero alam po natin na sa puntong ito, marami na rin po yung sa Jerusalem na talagang nakakilala kay Jesus, na bago. Pero ito po, masasabi natin na pinapahiwatig rito na ang ebanghelyo ay nagsisimula ng abutin ang mga tao sa labas ng templo. Figuratively speaking, maybe literal also, pero alam po natin na ang mga Hudyo ang unang in-address ni Pedro. Pero dito po, nagsisimula na what various kinds of people are now being ministered by the gospel at nagkakaroon na po ng sila ng pagbabago at kaligtasan sa buhay. Bukod sa mga Hudyo, ang mga taong walang pribilehiyo na makapagsamba ng buo sa Diyos, na hanggang sa pintuan lamang ng templo kayang manatili, ay naaabot na ng kapangyarihan at katotohanan ni Jesus. The picture is, that person cannot really enter the temple. And after the healing, nakapasok po siya sa templo. Ang kapangyarihan ni Jesucristo ay nagsisimula ng abutin yung mga nasa labas ng templo. Ang ebanghelyo ay hindi dapat manatili lamang sa 4 na sulok ng ating simbahan, kundi hanggang sa labas nito. In particular, sa ating komunidad, sa ating tahanan, sa eskwelahan, sa ating pinagtatrabahuhan, o hanggang sa dulo ng mundo, to the ends of the earth. Maraming tao ang nangangailangan kay Jesus sa labas ng ating simbahan, gaya lamang ng iyong pamilya o mga kaibigan na naghahangad ng tunay na pagmamalasakit para sa kanilang kaligtasan at pagbabago sa buhay. Tignan mo rin sila ng may tunay na pagmamahal at ibahagi mo sa kanila si Jesus. Naway lumaki ang iyong puso para sa mga nangangailangan kay Jesucristo. Patuloy nawa tayong matuto sa mensahe sa atin sa umagang ito. Again, ministering the gospel intentionally cares for the highest good of all men, trusting in the authority of Jesus Christ, of Jesus, na nagsasabi ring, offer Jesus to everyone. 3 bagay ang pinapamalas nito. Una, with intentional care. Second, confidence in the authority of Jesus. And third, it reaches beyond the walls. O kaya'y sincerity, conviction, and beyond. Kilala po ng iba sa atin ang tanyag na tinatawag na Prince of Preachers. Sino po siya? Si Charles Spurgeon. Grabe po itong si Charles Spurgeon. Pero alam niyo po ba kung paano siya na-convert? Okay. That is also kumbaga lagi po niya yung naibabahagi. Marami nga na po yata siyang version ng kwentong yon. Pero ito po yung kwento ng conversion ni Charles Spurgeon ay pwede rin po nating maihalintulad dito po sa nangyari sa teksto. No? Sa lugar po nila, of course in probably Europe,
malakas po na sa season po ng snow, winter, sabihin po natin. At nagkaroon po ng snowstorm. Si Charles Spurgeon on the way, going through the snowstorm, patungo, actually sabi sa isang church din, pero siya po ay naglalakad at kinailangan po niyang pumasok sa isang bahay doon. Actually, napunta po siya sa loob ng isang church. Imagine the situation, may snowstorm, pumasok po siya, kinailangan niyang tapos nakapasok po siya sa loob. Apparently, a Methodist church. Okay, a Methodist church. Pagpasok po niya roon, sabi, in number, 11 to 15 lang daw po yung mga nasa loob. At yung nagpresenta, sabihin natin, nangunang maghayag ng sermon, ng salita ng Diyos, ay hindi yung pastor. In his assumption, baka dahil sa snowstorm, di rin nakarating yung pastor. Yung nag-preach ay tila ordinaryong manggagawa daw po, a tailor or probably, meron pong sinabi ordinaryong manggagawa. Nung binasa na po nung preacher that time, yung text in Isaiah 45:22, "Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth." Nung binasa pa daw po yun ng preacher, hindi pa daw maintindihan ni Charles Spurgeon. So lumalabas, hindi ganun ka-articulate magsalita itong preacher na ito. Pinifigure out niya kung ano yung sinasabi ng text. And he is hoping na sana may mapala siya sa sermon. Pagkatapos, ito po yung sinabi ng preacher. My dear friends, this is a very simple text indeed. It says, look. Now, that does not take a deal of effort. It ain't lifting your foot. Hindi ka magtataas ng paa doon o kaya finger. Just look. Well, a man need not to go to college to learn to look. You may be the biggest fool, and yet you can look. A man need not be worth 1,000 years to look. Anyone can look. A child can look. But this is what the text says. Then it says, look unto me. Many of you are looking to yourselves. No use looking there. You'll never find comfort in yourselves. And then, iniugnay po ng preacher yung look unto me kay Jesus na nagsasalita sa krus. He said, look unto me. I'm sweating great drops of blood. Look unto me. I am hanging on the cross. Look, I am dead and buried. Look unto me. I rise again. Look unto me. I ascend. I am sitting at the Father's right hand. Oh, look to me. Look to me. I hope I'm manifesting that word, no? Na nakatingin daw kasi lagi si Charles Spurgeon. During that time, parang gloomy rin yung buhay ni Charles Spurgeon. What happened next is, bigla pong direktang kinausap si Spurgeon mula sa pulpit nung preacher. Kasi po si Spurgeon, nung pagdating niya doon, labas na siya po ay bago. Kasi konti po yung sila during that time. Imagine if I will talk to Rai, no, Direkta, Rai. No, ito po yung ginawa ng preacher habang nagpipreach pa, no. Sabi niya, young man, you look very miserable. And you will always be miserable. Miserable in life and miserable in death if you do not obey my text.
But if you obey now, this moment, you will be saved. At sumigaw ito sa kanya. No? Sabi, sa tono daw ng isang Methodist na tone na preacher, "Young man, look to Jesus Christ." Nagministeryo ito ng gusto kay Spurgeon at siya ay umuwing bagong nilalang. The rest is history. He became the Prince of Preachers. With a simple command to look to Christ. Kasi lagi po siyang nakatingin sa sarili pala niya. Nakatingin niya siya sa sitwasyon niya. Nakatingin siya sa kung anong meron lang siya. Pero hindi pala na niya tinitingnan kung sino talaga si Jesus at hindi siya tumitingin sa Diyos. Marahil, katulad mo rin si Spurgeon, na puno ng maraming bagay na bumabagabag sa iyong puso, kaisipan, o kaya katulad ka ng pulubi, na may kapansanan sa teksto na kailangan ng pag-asa sa buhay. Kaibigan, tumingin ka rin kay Jesus. Tumingin kay Yesu Kristo at ganap kang manampalataya sa Kanya. Siya ang higit mong kailangan. Naway lumabas ka rin sa simbahang ito nang nagpupuri sa Diyos dahil ikaw ay bago ng nilalang. Let us pray.